Greetings po. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Salamat sa Panginoon, and we pray na the fellowship of His Word be with us and that we may be nourished, tayo po ay mapalakas, mapakainin ng Panginoon ang Kanyang mga salita sa araw na to. And ang atin pong topic o pag-uusapan ngayon ay Jesus, the bread of life. Jesus, the bread of life. Nung mga nakaraang Sundays, especially dun sa sessions last month, I believe, we talk about marami ang iba't ibang uri ng addiction. Okay, merong pornography, merong addiction sa video games. May iba pang klaseng addiction. And nakita natin na addiction actually is a worship problem. So it amounts to idolatry. Kaya nga sa Colossians chapter 3 verse 5, sabi po diyan, put to death therefore what is earthly in you. Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Kung inyo namang basahin sa 1 John chapter 5, ang sabi ni Saint John is that, my dear children, keep away or beware or keep away from all forms of idolatry. So itong idolatry po na to, dahil sa ating fallen nature and dahil tayo ay patuloy pa rin na binabago ng ating Panginoon, many of us, hindi man natin ito napapansin gaano, pero marami sa atin, isa sa mga struggles natin ay idolatry. We are always tempted to worship other gods. Kaya sa Romans chapter 12, verse 1, sabi ni Saint Paul dito, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and a holy sacrifice, acceptable to God. So ang buong buhay po natin, ipepresent lang natin ito. Nung tayo ay tinawag ng Panginoon, ipepresent lang natin ito sa Diyos, acceptable to God, which means to say, naaayon doon sa sinasabi ng Kanyang mga salita. Hindi po ayon sa requirements natin o sa standard natin kung paano ang lumakad na acceptable to God. That's why we need so much time, devotion, and love of God, love of the Word of God, to understand and to know and to walk pleasing sa Panginoon, because yung terms lang ng kung paano tayo lumakad sa Panginoon to present our bodies a living and holy sacrifice before Him is only sa pamamagitan po ng salita ng Diyos natin pwedeng gawin yon. Hindi tayo pwedeng mag-imbento ng sarili nating pamamaraan o standard. Paano nga ba ang lumakad ng acceptable sa Panginoon? So the Word of God, ibinigay po sa atin ang salita ng Diyos upang doon tayo manginain, ika nga sa Tagalog. Tama ba yung Tagalog ko? Tulungan niyo ako, ha? Kung sa iba na, pwede na din. At isa sa mga forms of idolatry na maliwanag po na binabanggit sa Bible is yung tinatawag na covetousness or greed. Yung greed po ay hindi limited lang dun sa pang-aagaw. Marami dyan, magkakapatid, nag-aagawan ng lupa. Minsan away, liit-liit lang daw na bagay, lupa ang pinag-aawayan. Ang hirap masolve. Totoo po yan. Napakaliit na bagay, 1 metro lang ang nasingit doon sa property mo. It amounts to greed. Okay? Pero dito, sabi rito, hindi po limited doon sa pang-aagaw o pangdaraya lang yung greed or covetousness. In the Bible, as we can see,
Sa Luke chapter 12, verses 15 and 34, sabi ng Panginoong Jesus tungkol dun sa issue nung magkapatid na Lord, i-divide mo po yung properties namin ng maayos, ng equal. Sabi ng Panginoon, He said to them, take care and be on your guard. Be on your guard against all covetousness. All covetousness. For one's life does not consist in the abundance of his possession. For where your treasure is, there will your heart be also. Ayan po, makita natin dyan, ang sabi ng Panginoong Yesus, take care, be on your guard against all forms of covetousness. Pakibasa na lang po sa English yan, One's life does not consist in the abundance of his possession. Makita natin dito, yung greed or covetousness, nagagawa natin na idol natin kung minsan yung dami ng possession. Hindi masama yung possession. Pero yung nagiging idol natin, sinasamba natin, ipine-present natin ang ating sarili sa para bang Diyos na sinasamba natin yung possession. Kapag tinitingnan natin yung possession, na ito ang nagbibigay ng definition ng life para sa atin. Okay? Sinabi yun ng Panginoon, Be on your guard against all covetousness. One's life does not consist in the abundance of his possessions. For, define ng Panginoon ang patungkol sa idolatry dito, sa covetousness na ito, nang sabi ng Panginoon, for where your treasure is, there will your heart be also. Minsan, ang Kristiyano ay nahuhulog sa temptation na iyan to set up idols for themselves, especially kung sa gitna ng ating mga financial na pangangailangan. Especially sa gitna ng ating meron tayong dalahin o anumang mga bagay na ang Kristiyano kasi hanggat maaari ayaw mo ng problema. Di ba? Napakasarap ng buhay na walang problema. But is that the definition of life na galing sa Panginoong Hesus, yung kawalan ng problema? Or, katulad nung kinanta natin kanina, Jesus is our victory. Death has no grip on me. So how do we define life? In terms, kung hindi pala yun, life does not consist in the abundance of his possessions. For where your treasure is, kung nasaan pala ang iyong kayamanan, yun ang iyong sinasamba. For where your treasure is, there will your heart be also. Kaya nga naipost ko kayo ng umaga sa FB na sabi ni David in the Spirit, sabi niya, whom do I have in heaven except thee? Whom do I desire? Sino ba nasaan ba yung treasure ko? Nasaan ba yung minamahal ko actually? Di ba yung treasure, minamahal mo yan? Di ba? Pinakatago-tago mo dun sa bank account. Tapos silip ka ng silip kung, oops, baka nabawasan na yung buhay ko. Di ba? Uulitin ko, lahat naman tayo napakahirap naman kasi ng buhay na may problema. Pero, ano nga ba ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon? Tinawag ba tayo upang libre tayo sa problema o tinawag tayo upang maging matagumpay tayo over nung mga problema dahil sa buhay na nanggagaling sa Panginoong Yesus? O titingnan natin ngayon yung sinasabi ng Holy Spirit tungkol sa mga nasulat in the Old Testament. Sabing ganun sa Old Testament, ang mga bagay na ito ay nasusulat para sa ating ikatututo. Okay? Basahin natin to sa English, patinan nyo na lang sa Tagalog na Bible ninyo at hindi natin ma-flash yung dalawa ngayon, medyo mahaba. Numbers 11 verses 1 to 6 ang babasahin natin. Nung inilabas ng Panginoon ng Israel out of Egypt and before they are to receive the Ten Commandments sa Exodus 20, ito ay bago sila papunta doon. And God is preparing their heart to receive the commandment of God. And let us see kung ano andun at ipakita sa atin ng Panginoon kung ano yun andun sa commandment na yun ng Panginoon. Ano nakapaloob doon. Now the people became like those who complain of adversity
in the hearing of the Lord. When the Lord heard it, His anger was kindled dun sa mga complaint nila, no? Kaya tayo kung may mga complaints, tayo madali tayong mag-complain sa Panginoon sa totoo lang. Pagdating ng problem, kaagad, mahal niya ba ako? Napapansin ba ako ng Panginoon? Ba't ibinigay sa akin ng Panginoon itong problem na to? Di ba nasa Panginoon naman ako? Anak ba niya ako? Madali tayong mag-complain, right? Ako, inaamin ko yun, kayo. And the Lord heard it. His anger was kindled. The fire of the Lord burned among them and consumed some of the outskirts of the camp. The people therefore cried out to Moses, and Moses prayed to the Lord, and the fire dried out. So the name of that place was called Taberah, because of the fire of the Lord burned among them. The rabble who were among them had greedy desires. Ano ba yung greedy desire na yun? Ano ba yung covetous na yun? Hindi naman sila nang agaw eh. Okay? Para makita natin yung definition ng Panginoon. Ano ba yung isang definition ng greed? And said, who will give us meat to eat? We remember, sabi nila, the fish we used to eat free in Egypt. The cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. But now our appetite is gone. There is nothing at all to look at except this manna. Ang nangyari po, mana ang ibinigay ng Panginoon na pagkain nila every day. Alam nyo ba, binigay sa kanila yung mana for 40 years? It does not mean to say na mana lang yung nakakain nila. May mga talaga naman silang ibon, may mga alaga silang ibang hayop. Pero yun lang, ang pinaka-main na ibinibigay sa kanila ng Panginoon na assurance at ang pagkain sa kanila at saka assurance ng Panginoon that the Lord will supply all their need. Alam naman ng Panginoon ang kailangan nila eh. Yung mana. At ibinigay itong mana na to with a purpose. Katulad ng sinabi sa Hebrews chapter 12, in Hebrews chapter 12, na kung saan, when God disciplines us, kapag tayo po ay dinidisiplina ng Diyos at china-chastise tayo ng ating Panginoon, it is with a purpose. Kasi nga sabi sa Romans chapter 8, in all things God works for good to those who love Him. But sometimes when we are stricken by a surprise problem, ang tingin natin, not all things works for good. Pero sa Panginoon, all things works for good to those who love Him. Kahit na nakita mo na nagkaroon ka ng problema, for example, sa spouse mo, sa anak mo, o anumang klaseng problema yan. Relationship problem, trust problem, financial problem, health problem, at iba't ibang klase pang problem. When that problem comes, andun ba yung sinabi ng Panginoon sa atin ay na tayo ay mga anak niya? That the Holy Spirit of God dwells in us? That the presence of God is with us? Or pagdating ng problema, ang tingin natin ay malayo, napakalayo ng Diyos. Hindi yata ako nakita ng Diyos. So dito, sabi nila, our appetite is gone. There is nothing at all to look except this manna. Ano ang purpose ng Panginoon nung ibinigay sa kanila yon? Upang turuan sila na men shall not live by bread alone. Ang tao, upang turuan sila na ang tao ay hindi sa tinapay lamang nabubuhay, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. But what does it mean? Kung mababawan sana natin ang meaning nun, ano pa ibig sabihin nung nabubuhay tayo sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos? Now, what matters is, ang nagsusustain sa atin yung salita ng Diyos. At hindi lang yung salita ng Diyos na yon, kundi yung kasama doon, inuhubog tayo ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. Na yung salita niya, siya yung bubuhay sa atin. Yung salita niya ang siyang bubuhay sa atin, hindi lamang yung tinapay. Because tayo, sa ating pagkakasilang sa laman, ang alam natin,
ang buhay natin ay nasa tinapay lamang. Ngunit, di ba, sa temptation ni Jesus Christ, ang sabi ni Satan sa Panginoong Jesus, nung tinempt niya si Jesus Christ, if you are the Son of God, meaning to say, sabi ni Satan, this is my proposal to save people. I-save mo sila economically. Ibigay mo lahat ng gusto nila. Turn these stones into bread. No? Yung kaligtasan ng tao is, alisin mo ang problema, ibigay mo lahat yung sufficient yung pagkain nila, meron silang pabahay, meron silang sapat-sapat na laman ng refrigerator nila ng kahit ilang taon, yung bank account nila, hayaan mo na silip-silipin nila na punong-puno yung bank account nila. Huwag mo silang bigyan ng problema. Turn this stone into bread. Yun ang proposal ni Satan. And sometimes most of us, kaya sabi ng Panginoon, marami sa atin, ang definition natin ng life, kumakain, nabubuhay lang tayo in terms nung bread. Yung nandito sa lupa, na siya lang ang magsusustain sa atin. Yun ang definition natin ng buhay. So dito, dinidisiplina sila ng Panginoon. Nang sa ganun, umpisa ito na matuto nilang tanggapin yung the first commandment. Ano yung the greatest commandment, Kako? Saan ano yung the greatest commandment? Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. Hindi ba nakikita nyo rito, halos ang ibig sabihin nito is, He is your treasure? He is your life. Kasi siya ang buhay natin. Kasi sa Kanya lahat eh. With all of your heart, with all of your... Ito yung isang meaning pa nito na hindi natin nakikita kung minsan akalam lang natin yung burden na obedience. Minsan, nasa isip lang natin yung sinless perfection. Kaya ito o ano. No, it's not about that. It's about God na siya na yung everything sa atin. Siya yung buhay natin. Okay? So sabi ng Panginoon sa verse 18, say to the people, consecrate yourselves for tomorrow and you shall eat meat. For you have wept in the ears of the Lord saying, oh, that someone would give us meat to eat, for we were well off in Egypt. Therefore the Lord will give you meat and you shall eat. You shall eat, not 1 day, nor 2 days, nor 5 days, nor 10 days, nor 20 days, but a whole month, until it comes out of your nostrils and become loathsome to you. Sabi kasi nila, Lord, namimiss na namin yung lasa ng sibuyas, ng cucumber, ng garlic. Isipin mo, biryani pa yung lasa nun, saka ano. Lakas ng spices ng amoy di ba? Yung mga iba, ayaw nila maraming sibuyas, at saka ano, kasi ano daw. Kaya ang sabi ng Panginoon, okay, hiningi nyo yun. Because it is not me ang hiningi ninyo. Now, ito po ang tandaan natin. Hindi ako ang hiningi ninyo. You got my point? Hindi ako. Yung Diyos na nagligtas sa inyo at makita nyo na siya yung mamahalin ninyo. Tinuturuan niya sila na pinapakain sila ng manna so that they will understand they will not live by bread alone, but by every word. That's how we love God. Mahal natin ang Panginoon and He is the meaning and everything to us. Yung pagbabasa sa ng salita niya, di ganun natin chine-cherish, ano? Talagang minamahal natin with love, with fervency of heart. Na basahin natin because we see the Lord sa salita niya. Amen? Wala nang iba pa kung saan ang revelation ng Panginoon sa atin kundi sa Kanyang mga salita. Ngayon, marami ang taong naghahanap ngayon, gusto nilang makilala ang Panginoon, nakikinig sila sa dreams o sa kanilang mga dreams o kung ano-anong prophecy para makilala ang Panginoon, whereas ibinigay na ng Panginoon sa atin ang Kanyang salita. Okay? So, until it comes out of your nostrils and become loathsome to you, because you have rejected the Lord who is among you. Tingnan niyo yung salita ng Panginoon, ano? Umingi lang naman sila ng mana.
Namimiss lang naman na nila yung garlic and onion and so on. Sabi nila, dahil yan ang hiningi ninyo, tinan nyo pala yung displeasing pala sa Panginoon yung ganun. Displeasing sa Panginoon. Kasi nga, while the food is in their mouth, sabi rito, no? Isa pa, sabi niya, pakakainin ko kayo, ang expression ng Panginoon, until it comes out of your nostril. Alam nyo yung nasosobrahan mo yung kain? Tapos amoy mo na, lumalabas na rito sa ilong mo. Ayoko na. Pero, ganun pa rin. Di ba may mga namamatay na sa mga food vloggers na mga ganun? Sa Facebook. Okay? At sabi niya, until it comes out of your nostrils and become loathsome to you. Isipin nyo, tingnan nyo dito how displeased si Lord na sabi niya rito, you have rejected the Lord. Humingi lang naman sila ng pagkain eh. Pero bakit kaya alam ng Panginoon yung inner motives ng puso nila na hindi si Lord ang gusto nilang mahalin? Hindi si Lord ang hinihingi nila. Hindi si Lord ang desire ng puso nila. Yung paghingi nila ng symptoms lang yung paghingi nila ng pagkain na gusto nila. Okay? Why did we ever leave Egypt? Sabi rito, bakit pa tayo naging Kristiyano? Kaya nga marami ang ayaw maging Kristiyano. Kasi sabi nila ang Kristiyano kasi maraming bawal, maraming mahirap. Yung iba naman, gusto maging Kristiyano para mawala lahat ng problema sa buhay. That is also idolatry. Pupuntahan natin yan mamaya. Now, there went forth a wind from the Lord, and it brought quail from the sea, and let them fall beside the camp about a day's journey on this side and a day's journey on the other side, all around the camp, about 2 cubits deep on the surface of the ground. The people spent all day and night and all the next day and gathered the quail. He who gathered least gathered 10 homers. Marami, masyadong marami. Konti lang nakuha mo, marami na yon, no? And they spread them out for themselves all around the camp. Parang nakikita ko yan, walang katapusan ng pagtatapa yung ginagawa nila. Para ma-preserve nila. Ito na, verse 33. While the meat was still between their teeth, before it was chewed, the anger of the Lord was kindled against the people. The Lord struck the people with severe plague. Habang ninumuya nilang ganun, displeasure ng Panginoon, tinamaan sila with a severe plague. So the name of the place was called Kibroth Hattava, because there they buried the people who had been what? Greedy. Because they have rejected the Lord. You know, when you worship an idol, you reject the Lord. Kaya nga sabi ng Panginoon, thou shalt not have no other gods before me in any form, anything at all. Do not make unto thee any graven image of anything that is in the heaven above, or anything that is in the earth beneath, or under the waters. For I, the Lord your God, is a jealous God. So nung iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita, hindi dahil sa merit ng Israelita, kaya niya sila iniligtas, inilabas sa Egypt. But because of the faithfulness of God sa kanyang promises. But because God loved them first. But when God loves us first, and He's a jealous God, He demands love from us. And that's all over the Bible. Dito, sa eksenang ito, when they did not love God, and God exposed greed and idolatry in their hearts. Kaya kung minsan, problemado tayo ngayon. Karamihan, sabi ng mga preachers, ng mga godly preachers, problema kung minsan napakarami ang nagtuturo ng prosperity gospel ng false doctrine. Well, hindi mo mahihinto lahat ng mga yon. Ang dapat gawin, turuan ang mga tao
kung paano to guard themselves against all forms of greed and or idolatry. 1 Timothy chapter 6, verse 3 to 19. If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. Kaya nga hindi pwede yung basta-basta tatayo ka lang dito na hindi mo alam kung ano ipapakain mo sa congregation. And so, nung nakita ng mga preachers na ang nakaka-attract sa congregation is that gamitin mo ang pangalan ng Panginoong Hesus, pero ang ibibigay mo sa kanila ay solution sa lahat ng pag nasa Panginoong Hesus sila, wala nang problema. At sa once na nagbigay ka sa Panginoong Hesus ng piso, yung pisong binigay mo magiging 1,000 ang kapalit. Prosperity gospel ang tawag doon, no? Yun lang ang hinahanap nila sa Panginoon. Yung men to live by bread alone. So if anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. He has an unhealthy craving for controversy and for quarrels about words, which produce envy, dissension, slander, evil suspicions. So kapag hindi ganun na pinapakain galing dito sa pulpito, ano ang mangyayari? Mapoproduce niya sa congregation? Death, the works of the flesh, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. Pasok ako sa iglesia. At nang sa ganun, sasagutin lahat ng Panginoon ang aking panalangin. Sumasagot naman talaga ang Panginoon sa lahat ng ating panalangin. In all situations. At ang karamihan ng mga sagot niya sa mga hinihingi natin ay hindi naaayon sa gusto nating kasagutan. Yung silence niya, ayaw natin. Sumagot siya. Sumagot siya na sabi niya, be patient, ayaw natin. Ngayon na, now na. Alam mo yung bata na iiyak ka agad pagka magwawala na kapag hindi mo binigay yung gusto. So marami ang pupunta sa iglesia na ang motive ng heart nila that godliness is a means of gain. Yung bang ang pinupuntahan lang sa Panginoong Hesus, makikita natin mamaya doon, is that may pang-gain, personal interest lang. Hindi yung naaayon kung ano yung kalooban ng Panginoon. Okay, pupuntahan natin yan mamaya. Verse 6, but godliness with contentment is great gain. Dito makikita mo na kaagad, no? Walang contentment dito. Sabi ni Paul, godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. We brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content. But those, ito yung hindi content, those who desire to be rich, ang hirap, no? Those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Brother Rick, ibig ba sabihin nito, yung mag-desire ka na gumanda ang iyong buhay ay masama? Hindi po. Ibig ba sabihin nito na yung mga mayaman ay ungodly?
Hindi rin po. Ang ibig bang sabihin nito, yung mga poor na mag-desire to become rich, ungodly din? Hindi po. Ang sinasabi niya rito sa contents ng 1 Timothy chapter 6 at saka mula kanina sa umpisa natin, godliness with contentment is great gain. The people, yung lumabas mula sa Egypt, it is not God, hindi yung Diyos ang kanilang desire. They want yung gain nila from God. Ganito yun. They want God for God to serve them. Give us what we want. Kasi nung pag-Diyos-Diyosan, ang iyong sinasamba, alam naman natin in the book of Isaiah and saka sa book of Psalms, na yung Diyos-Diyosan, they have mouth, they cannot speak. They have arms, hindi sila makahawak. No? They have feet, they cannot walk. It's dead. It is more than dead. At yung mga tao sumasamba dun sa Diyos-Diyosan, alam mo ang ginagawa lang nila? Para humingi lang dun sa Diyos. Nila, yung Diyos-Diyosan na yun. But that Diyos-Diyosan is dead. Walang requirement yun. Walang requirement siya. Hindi siya kayang magbigay ng buhay at wala siyang pwedeng sabihin kung ano yung requirements niya. So, ang gusto lang ng mga tao na lumapit dun sa Diyos-Diyosan para ibigay yung sa Kanya. Bigyan mo ako to, bigyan mo ako. Ano yung sabi nila doon na? Bill mo ako? Ha? Penge niyon. Penge noon. Panginoon. Penge Panginoon. Parang ganun ano. So itong desire to be rich, it does not mean, ulitin ko, I am not saying, and this is what the Bible is saying as well, we are not saying na yung poor ay hindi pwede maging mayaman o magtrabaho para yumaman o para umasenso. I am not saying na yung mga rich ay lahat automatically masasama. What is saying in here is, eto walang contentment. Yung kayamanan ginagawa nilang Diyos-Diyosan nila. They have greed in their heart. Walang katapusan. Alam nyo yung walang katapusan na nauuhaw ka? Parang nung galing tayo sa paglalasing, no? Yung walang katapusan yung gusto mong tama, pataas ng pataas yung tama mo doon sa paglalasing. Eto, walang contentment. Ang Diyos na nila is to become rich. Babasahin pa natin mamaya. At sabi rito, kapag yung Diyos-Diyosan na ito, ang sinasamba natin, sabi rito, no? Tayo na mismo, sabi rito. They fall into temptation, into a snare, into many senseless, harmful desires. Sila na mismo yung parang sumasaksak sa kanilang sarili. Sila na mismo yung nananakit sa kanilang sarili. Kasi tingnan po natin dito, ito yung katuloy, no? Verse 10. For the love of money is a root of all kinds of evil. So ano yung problem dito? Those who desire to be rich is the love of money. Pag humihingi ba tayo ng pera sa Panginoon, nagbibigay din ba siya? Alam ng Panginoon, kailangan natin. Pag nagtatrabaho ka ba, nagdi-desire ka na ma-increase ka ng salary? Yes. Kapag nagdi-negosyo ka, nagdi-desire ka rin ba? May desire ka rin ba na dumoble sana yung kita mo, lumaki yung kita mo at lumaki yung bank account mo? Yes. Walang masama po doon. As long as hindi yun ang love of your life. That you do things in the name of God, in business, you conduct it in a godly way, at tingnan mo na hindi yun ang dinidiyos mo. Ang mahalaga in all these things na ibinibigay ng Panginoon. Tingnan mo kung paano ka maging mayaman sa paggawa sa kaharian ng Diyos. For where your treasure is, there will your heart be also. Amen? For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving. Ito ay craving, ano? Yun ang problem doon.
It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pain. So nawala ang iba sa temptation na ito at sinaktan nila ang kanilang mga sarili. But as for you, O men of God, sabi niya rito, for you, O men of God, flee. Flee from these things. While you are pursuing, while you are doing your business na umasenso yung business, lumaki yung kita, flee from the love of money, from this kind of craving. Amen? Desire good things from the Lord. Desire na sana magkaroon din ako para makabuild ako ng bahay, para makapagrenta ako ng bahay, may pambayad ako sa school ng mga anak ko. And so, desire these good things from the Lord. Pero hindi na iyo ang craving mo is idolatry sa money. Amen? Flee from these things, O men of God. Pursue. So in the middle ng iyong pagbibusiness, in the middle ng iyong pagtatrabaho, in the middle ng mga ambition mo na umasenso, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness, which is the fruit of the Holy Spirit, which is a fruit, which is an outcome, manifestation of the life. Ito ay ang kinalalabasan ng bagong buhay, bunga ng bagong buhay na galing sa Diyos, and we will come to that later on. Sabi niya, pursue righteousness, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life. Take hold of the bread of life. Men shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Take hold of the eternal life. Can you take hold of timelessness? Sabi natin kasi kuminsan, ang definition natin ng eternal life lang, ang definition lang ng eternal life natin is timelessness. Yung bang kapag namatay ka na, dito sa physical, doon na mag-start yung eternal life. Na wala, time lang ang tinitingnan natin, wala yung quality of life. But here it's very clear na sabi ng Holy Spirit na take hold of the eternal life now. When you fight the good fight of the faith, when you pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness, take hold of the eternal life now. So it's talking about the quality of life now. The life that does not live on bread alone, but life. Whose life? Na ang buhay nung buhay na iyon ay ang Diyos. Amen? To which take hold of the eternal life, to which you were called, and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. As for the rich in this present age, charge them not to be proud, not to be haughty. Ano po ang haughty sa Tagalog? Mapagmataas, proud, yabang. Yun ang problema dun sa love of money. Walang problema sa mayaman. Ang issue, ano ba yung puso niya nung pag-handle niya ng kayamanan? Amen? As for the rich in this present age, charge them not to be haughty. Ito yung haughty. Nor set their hopes in the uncertainty of riches. They have other God. They have an idol. God is not the love of their life. Amen? They set their hopes, yung kasing mga not to set ka, kusana their hopes on the uncertainty of riches, but on God. And then God, who richly provides us with everything to enjoy. Sino yung us? Yung mayaman lang? Does God richly provide
dito sa poor lang o sa mayaman lang to enjoy? Sometimes tinitingnan natin, yung iba, unbeliever nga siya, pero buti pa siya, no? Na-enjoy niya yung life. Kahit galing sa corruption, ang tinitingnan natin, enjoy na enjoy niya yung magandang mansion niya, maganda yung ano niya, dami niyang sasakyan. Tapos kung kumain, tawag lang sa telepono, kahit nasa Santiago yung restaurant, dadalhin pa rito sa Ilagan yung pagkain niya. Nakakainggit, no? Enjoy na enjoy nila yung life. May I ask this question? Is this a statement, when we put our hope on God, who richly provide us, itong us na ito, para lang ba dun sa mayaman, that He gave them everything to enjoy? Alam ko, mahirap yung maraming problema. Amen? Lalo na pag kinukumpara mo yung sarili mo, ikaw ay bagoong. Yung fried chicken ang pagkain mo, pero kalahati ng subo mo, bagoong. Masarap naman talaga isaw-saw yung fried chicken dun sa bagoong, di ba? Lalo na kung apalisok lechon. Ikaw talaga. Napatawa tuloy ako. You get my question? Yung bang poor, how about our brothers sa Africa? Na mula nung naging Kristiyano sila, you know what's happening in Bangladesh now? Yung bahay ng mga Kristiyano mamarkahan nung gobyerno na hindi na Kristiyano kundi extreme mga Islamist. They mark their houses with the cross para ma-identify na nila yung bahay ng mga Christians so that anytime na gusto silang patayin, papatayin sila. How will they enjoy life? My question. Meron bang discrimination sa Diyos? How about those in China who are hiding in underground? Will they enjoy life? Kung ang tingin natin that life consists in the abundance of possession, or life yung kawalan ng problema, yung life. How about Christ? Who is the life? Hindi lang yung source of life, kundi siya yung life. To the point of being crucified on the cross. He suffered. Kaya nga, pag nanalangin siya sa Ama, kung pwede lang, wag na sana, but let your will be done. They are to do good, those who are rich, to be rich in good works, to be generous, ready to share. Amen? Alam nyo, meron daw yung kapag yumaman, lalong nagiging, anong tawag doon? Stingy. Lalong nagiging madamot. Di ba? Totoo ba yun? May katotohanan yun, di po ba? Nung walang-wala tayong pera, sabi natin, Lord, bigyan mo lang ako ng pera. Ano man ang hingin mo, ibibigay ko para sa gawain mo. Pero nung nagkaroon tayo ng pera, mas nauna yung para sa atin kaysa sa Panginoon. That is true, and I am guilty before God sa mga ganyang uri ng kasalanan. And I thank God sa repentance na bigay niya. Sino sa inyo hindi guilty sa ganun? Oh, we prefer to buy first yung sa atin, bago yung sa Panginoon. Meron na ba tayong na-sacrifice na hindi natin bibilhin dahil gusto lang natin maging generous sa gawain ng Panginoon? Meron na bang ganun na winithhold natin sa ating sarili? Kahit maliit lang na panyo. Winithhold natin dahil mas gusto natin ibigay sa gawain ng Panginoon. May nagawa na ba tayong ganun? Wala. Nung pinaprosper tayo ng Panginoon, meron pa rin yung kadamutan natin. Pangsarili pa rin ang gusto natin na uuna.
Tama po ba? Yun na nga lang may utang ka tapos kailangan mo ng bagong cellphone. Meron ka namang cellphone na dati. Mas mauna yung pagbili mo ng cellphone kaysa pagbayad ng utang Ganon din yun sa Panginoon. Pagka madamot tayo sa Panginoon. Sabi rito, they are to do, those who are rich, they are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that, ito, they may take hold of what is truly life. Wow. They may take hold of it. Tanong ko, dito ba ngayon, after yung mga ilang mga exhortations natin, nabibuild na ba sa iyong puso ngayon yung sasabihin mo sa Panginoon, Lord, please, I want to take hold of that which is truly life. I want to know more of that, Lord. Tanong ko rin yun sa Panginoon. Hinihingi ko rin yun sa Panginoon. Kahit nung nihanda ko pa lang yung lesson na to. John chapter 6 verses 26 to 27. Jesus answered them, truly, truly, I say to you, you are seeking me, not because you saw signs, not because ako nga, sabi niya ng Panginoon, but because you ate your fill of loaves. Ulitin ko yung nasabi natin kanina. Marami ang lumalapit sa Panginoon. Faithful naman sila sa pagpunta sa church. Pero ang hinihingi lang nila, kasagutan kasi ang Panginoon sa lahat ng aking problema. Sumasagot naman talaga ang Panginoon para sa ating mga problema. Pero ito kasi ang problema rito. Sabi ng Panginoon, you are seeking me, not because you saw signs na siya ang Son of God, but because you ate your fill of the loaves. Do not work for the food that perishes, but for the food that endures it will endure to eternal life, which the Son of Man will give you. Kanina nabasa natin dito, sabi, di ba? So that they may take hold of what is truly life. So ang sabi ng Panginoon, but work for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on Him, God the Father has set His seal. So sabi ng Panginoong Hesus, ang buhay, sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sabi ng Panginoon. Ako ang buhay, sabi ng Panginoon. Hindi lang yung merely na source of life. No, He Himself is life. Kaya nga sabi niya, I am the bread of life. Sa John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Sabi ng Panginoong Hesus, I came that you may have life and have it abundantly. Sa Tagalog, sabi ng Panginoong Hesus, ako'y naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng masaganang buhay. Amen? Ano ba yung interpretation natin ng masaganang buhay? Ito, tingnan natin. Kailangan natin itong chart na to. Kasi ito yung ginagamit ng mga prosperity gospel na verse, na dito lang sila naglalagay na para bang yung tunay na buhay yun lang patungkol sa possessions. Okay? Ito, tingnan natin sa dalawang chart na to, Tagalog yung ginamit natin. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Dito makita natin ang left at saka right na box. Right ko. Pag nakatingin. Nung tayo ay wala sa Panginoong Hesus, yung bang mahirap yung poor,
Siyempre yung poor, ang possession niya, negative. May utang pa nga eh. Okay? For the sake ng illustration lang natin. Yung rich, plus yung possession niya. Pero yung bang wala sa Panginoong Hesus, ibig sabihin walang buhay. Ano siya? Patay. Yun bang kawalan ng possession ng poor, yung dead nagiging buhay? Hindi ano. Yun bang maraming possession ng rich, siya ba ay dead spiritually? Yung bang possessions niya nagbigay sa kanya ng spiritual life? Is dead. So walang effect. Ito. Kanina binasa natin, it is only God who gives us things for us to enjoy, pati yung pag-enjoy mo dun sa life, rich or poor, ay galing lang sa Diyos. Sinilang tayo na wala, na naked, mamamatay tayo na naked. Alam niyo po ibig sabihin nun? Hubad tayo na sinilang, hubad tayo na alis. Ibig sabihin, ang dadalhin natin sa Panginoon, ito, puso natin sa Kanya. Yun ang mahalaga sa Panginoon. Hindi tayo pwede magdagdag doon sa eternal life. Magbaon nga ako ng marami. Iiwanan mo lahat yan. Amen? In Christ, yung bang poor, na siya pa rin, negative ang possession, at yung rich plus ang possession, buhay. Yun bang negative possession niya ang nagbigay sa kanya ng buhay o yung positive possession niya nagbigay sa kanya ng buhay? Question. Sino ang mas pinagpala? Sino ang mas blessed? In Christ. In Christ, dito tayo ngayon. In Christ, sino ang mas pinagpala ng Diyos? Yung negative possession o yung plus possession? Sino ang mas pinagpapala? Sino ang mas masarap ang buhay? Yung nasa Panginoon ka na, mayaman ka pa. O yung mahirap ka na sa Panginoon, kulang-kulang lahat, problema araw-araw, pati pagkain. O yung mga pinapersecute sa China, problema na lang buhay nila araw-araw, sinusuntok na sila, pinapahirapan sila, tinatali sila, sinusugatan sila, lahat na. Hindi araw, hindi buwan, kundi taon. O ganun din yung mga pinapersecute ng mga Christians nung araw. Wala lang possession. Do you know? Na yun ang encouragement sa kanila ng Panginoon, sa kanila, you are rich in me. Kahit na kinuha nila inyong mga possessions. Look, basahin nyo yung 7 churches sa Book of Revelation. Basahin nyo yung exhortation ni Paul sa ni Peter sa kanila. You are deprived of so many things. Sabi ng Panginoon. Pero ganito ang tanong ko. Yung poor, na pinepersecute, ang dami nang ang problema, wala nang ang bahay, wala nang ang pera, pinepersecute pa! Sino ang mas masarap sa buhay nila? Ito o ito? Sino? We have an idol, right? In our hearts. We have an idol in our hearts. Kailangan natin pagsisihan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, when Jesus was led up by the Spirit in the wilderness to be tempted by the devil, and after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. And the tempter came and said to him, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. Ito ang solution. Ito ang salvation. Ito ang totoong blessing na ibibigay mo sa kanila if you are the Son of God. If you are one with me, sabi ni Satan, because I am also a son of God, sabi niya. At yung mga tao, nung nahulog sila sa kasalanan, they become like God. And if you are one with them, command these stones to become loaves of bread. Comfort lang ang ibibigay mo. May comfort naman. Yung mga meron kang pera, meron kang bahay, malaking comfort yun. Pero, is that your God?
Yung hope mo ba doon? Do you live here only or... Ang Diyos natin is eternal. What do we mean by that? Kung eternal siya at binigyan tayo ng life, ano yung ibibigay niya sa atin? Eternal, you know what it means? Magiging anak niya tayo. Mamanahin natin yung trait niya na yun. And the Lord said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." John chapter 6, verses 48 to 51 ang reference natin. I am, sabi ng Panginoong Hesus, the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. This is the bread that comes down from heaven so that you may eat of it and not die. Sabi ng Panginoong Hesus, I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. Titingnan natin yung definition ng eternal life. Ano yung he will live forever na yan? And the bread that I will give for you, the bread that I will give for the life of the world is my flesh. Dito, sa sinasabi ng Panginoong Hesus na to, okay, is in the crucifixion, dun sa atonement, dun sa pagkamatay ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary, doon lang tayo magkakaroon ng reconciliation with God. Yung separation from God, yung death noon, dahil sa pamumuhay natin sa kasalanan. Dahil sa sacrifice ng Panginoon, yung atonement na tinatawag o pagbabayad sala natin. Siya ang umako sa ating mga kasalanan, ang kapatawaran ng kasalanan ay sa Kanya lamang, in His death on the cross. Pero, ang definition ng salvation, it does not stop doon lang sa mapatawad ang ating mga kasalanan. So many of us, ang gusto nating definition ng salvation o ang alam natin na definition ng salvation ay yung mapatawad lang tayo sa ating mga kasalanan and then antayin na natin yung mamamatay tayo and then papasok na tayo in the pearly gates na tinatawag. Then papasok na tayo doon. Yun lang, hanggang dun lang. But that is not what the Bible says. When Jesus says, I am the bread of life, he who eats of my flesh and drinks of my blood will have eternal life. Ano kaya yung ibig niyang sabihin sa eternal life na yun? Number one, there is no eternal life kung wala yung kapatawaran ng ating mga kasalanan through the work of Christ on the cross. Merong reconciliation. Tinawag tayo ng Panginoon na maging malapit na sa Kanya, meaning to say, bibigyan niya tayo ng buhay. Pakinggan niyo ako maigi. Bibigyan niya tayo ng buhay na katulad ng buhay ni Jesus. Kung si Jesus, He is the bread of life, ano sa palagay niyo yung bread na ibibigay niya sa atin? Ano sa palagay niyo yung life na ibibigay niya sa atin? Anything outside nung definition niya as life or within the definition nung life na nasa Kanya? Pakinggan niyo ako maigi. Sabi ni Paul sa Galatians 2:20, here is what the bread of life will do sa atin. Kaya nga sabi ni Paul kanina, take hold of what is truly life. I have been crucified with Christ. That's the atonement. Tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan. Tayo ay namatay na sa katawan ng kasalanan, that is salvation, pero hindi humihinto doon. And it is no longer I who live, but Christ lives in me. Wow! Hindi na ako yung nabubuhay. Hindi lang yung napatawad ang ating kasalanan, hindi lang yung tayo ay mamatay sa kasalanan, kung hindi tayo ay mamumuhay na. Pero yung buhay na yun, saan galing? Ano yun? Anong definition nun? Sabi ng Holy Spirit, it is Christ lives in me. The life of Christ. Highlight these words. The life of Christ. What is that kind of life? Ito. And the life which I now live, the life which now I live in the flesh, I live by the faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me.
Ang ipinapamuhay ko na ngayon, ang bumuhay sa akin si Kristo, at ang aking ipinapamuhay ngayon, ang naglalaman ngayon ng aking puso, ng aking buong kaluluwa, ay ang mabuhay kay Kristo. Mabuhay para kay Kristo. Siya ang meaning, siya ang lahat-lahat, siya ang kahulugan ng aking buhay. Siya now ang aking buhay. The life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. That is, Christ lives in me. Hindi humihinto yung salvation dun sa napatawad lang yung kasalanan. Hindi humihinto yung salvation that we are only saved from the wrath of God. When we were saved from the wrath of God, we become friends of God. We become children of God. And as children of God, ano ipapamuhay natin? Sabi ng Panginoon, I am the life. Yung buhay ni Kristo, yun ay ipapamuhay natin. It is now Christ who is living in us. And that life may lalabas na manifestation yun. Makikita mo ang quality nun. Ikaw mismo makikita na mo yung quality na yun. Ito. He Himself is the atoning sacrifice for our sins. And He gives us life. The quality of which is the heart of Christ for the Father. Wow. Ano yung heart of Christ for the Father? It is written of me, sabi ng Panginoong Jesus, here I come to do thy will. Basahin natin dito. Kung ano yung puso ng anak sa Ama, na namuhay siya para sa Ama. Namuhay siya para sa Ama. Yun ang kahulugan ng lahat ng buhay niya. That's the heart of it, pinakapuso dito. John chapter 6 verses 53 to 56. So Jesus said to them, truly, truly, I say to you, unless you eat of the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in yourselves. 54. He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him, which means to say, Jesus Christ, sabi ng Panginoon, I am the life. Life will abide in him. Sabi niya, whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Ito na. As the living Father sent me, and I live because of the Father. Sabi rito, and I live because of the Father. Siya ay nabubuhay dahil sa Ama. Dito ba kinakailangan ng Panginoon na siya ay iligtas? Parang ganun na parang katulad natin? Hindi. Ano ang ibig niya sabihin? I live because of the Father. I live because of the Father. That's the heart of Jesus for God. Siya ang treasure niya, siya ang meaning niya, sa lahat-lahat ng meaning sa Kanya is His love for the Father. So is the love of the Father to the Son, and the love of the Son to the Holy Spirit, and the love of the Holy Spirit to the Father. That they may become one, that we may become one in us. That we become one with them. I live because of the Father. Whoever feeds on me, he will be saved, he will be forgiven only. Hindi, sabi niya, he also will live because of me. Mabubuhay siya ng dahil, ako ang kadahilanan ng kanyang buhay. Di ba? Kapag na-in-love ka, yung meaning ng buhay mo ay yung kung kanino ka na-in-love. Di ba? Huwag naman sana dun sa babae mo. Sa faithfulness sana, no? Yung ibig ko sabihin. He also will live because of me. Tanong, kung ang akala natin sa eternal life ay yung timelessness lang, yung eternity, yung namatay ka saka magkaroon ng bagong buhay, nang wala yung nasa isip natin kung ano yung quality. Ito tanong ko, anong klaseng buhay kaya yung eternal na sumasa Panginoong Yesus? Ano ang quality nun?
Isipin nyo nga maigi. Po, pwede ba na yung klase ng buhay na yun o klase ng puso na yun is something na outside of Christ who is the bread of life? Hindi pwede, ano? Kung timeless lang, na wala si Kristo doon, timeless lang, eternal life lang. Wala yung quality. Wala yung the love that binds the Father and the Son. Kung wala yun, is there meaning to this? Wala, ano? Amen? Kaya nga, parang parallel exacto yung sabi ni Paul dito, no? For the love of Christ controls us. Because we have concluded this, that one has died for all. Therefore, all died. So, hindi lang yung atonement, yan does not stop there. He died for all, ito na, that those who live might no longer live for themselves, but for Him. Kaya dito, He also will live because of me. That those who live might no longer live for themselves, but for Him. And that is eternity. That is eternal life. The life that comes from Jesus. Kaya sabi ng Panginoon sa Tagalog, basahin ko, kung paanong sinugo ako ng amang buhay, sa verse 57, kung paanong sinugo ako ng amang buhay, at ako ay nabubuhay dahil sa Ama. Sinasabi niya rito, God is the love of my life. Amen? Is the life of my life. The love of my life, the life of my life. At ako ay nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya naman ay mabubuhay ng dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Amen? Ano yung magpakailanman na buhay na yan? Alisin natin sa isip natin yung timelessness lang. Because that is idolatry. Nothing, not even time, ay nagpapasailalim ang Diyos, kundi ang Diyos, nilikha niya lang yung time. Eternal life in God is this quality, nabubuhay dahil sa Ama, ang buhay ng Panginoong Hesus. So now, our life, hindi lang yung napatawad ang ating buhay, ang ating mga kasalanan, hindi lang yung tayo ay namatay sa cross ng Calvary kasama ng Panginoong Hesus, tayo ngayon ay nabubuhay para sa pleasure ng Diyos, for the glory of God, for the service of His kingdom, to be holy, to be set apart for God. There goes yung conclusion natin sa John chapter 6 verse 34. Yung ilan doon sa mga nakarinig sa sinabi ng Panginoon patungkol sa tinapay ng buhay, sabi nila, then they said to Him, Lord, always give us this bread. Amen? Give us this day our daily bread. Our life is Christ. Christ is the bread of life. Hindi yung timeless, yung wala lang katapusan na time, but it is the life, which is the life of Jesus Christ. Amen? God bless you po.